Golden State Warriors versus Los Angeles Lakers. Pagsusuri at prediction, ang Golden State Warriors ang mag-host ng Los Angeles Lakers sa Ang Golden State Warriors ay pumasok sa All-Star break na nakapahusay, na nanalo ng 8 sa kanilang huling 10 laro, na pinataas ang kanilang record sa 27/26. Ang tagumpay laban sa Los Angeles Lakers ay maglalapit sa kanila sa top 8 sa Western Conference. Maraming mga kadahilanan ang nag-ambag sa pinabuting paglalaro ng Warriors, kasama ang pagsasama ng natitirang bahagi ng koponan na may pinakamahalagang impact. Bagamat hindi tuloy-tuloy ang paglalaro ni Klay Thompson gaya ng dati, umiskor siya ng 35 points laban sa Utah Jazz. Si Draymond Green ay mayroon ding ilang mga laro na nag-aambag ng mga opensa, at si Andrew Wiggins ay tuloy-tuloy ang kanyang magandang laro. Isang buwan na ang nakalipas, pinasa ni Stephen Curry ang koponan sa kanyang mga balikat. Ngunit ngayon sa natitirang bahagi ng koponan na nagpapakita ng mga palatandaan ng mahuhusay na paglalaro, ang lahat ay mukhang iba para sa Warriors. Ang susunod na gawain para sa head coach na si Steve Kerr ay ang pagbutihin ang depensa, isang katangian na kung saan sila ay kilala sa panahon ng kanilang championship season. Ang defensive reaction ng Golden State Warriors kay Anthony Davis na naglalaro sa mababang poste ay makabuluhang makakaimpluwensya sa resulta ng larong ito. Ang Los Angeles Lakers ay lumapit sa All-Star break sa katulad na paraan na ginagawa ng Golden State Warriors. Nanalo sila ng 8 sa kanilang huling 11 na laro at may hawak na 30/26 na record. Ang kanilang malinaw na ambisyon ay makuha ang hindi bababa sa ika-8 posisyon at tiyakin ang 2 pagkakataon sa play-in para sa playoff spot. Malaki ang hubog ng mga pinsala sa season ng Lakers ngayong taon. Si Anthony Davis at LeBron James ay kadalasang naglalaro sa mataas na level ng laro, at kung hindi dahil doon, ang koponan ay maaaring mas malapit sa ibaba kaysa sa playoff zone sa Western Conference. Si Gabe Vincent, na dinala mula sa Miami Heat para gumanap ng isang mahalagang papel, ay naglaro lamang ng 5 laro ngayong season dahil sa injury. Si Jared Vanderbilt naman ay mas madalas ding nasa sideline kaysa sa court, at sa 2 manlalarong ito, ang depensa ay tiyak na nasa mas mataas na level ng paglalaro. Si D'Angelo Russell ay gumaganap ng maraming ups and downs, ngunit ang kanyang buong karera ay naging ganoon. Ang pangunahing gawain para sa Los Angeles Lakers sa larong ito ay limitahan ang mga pagkakataon sa paglipat para sa Golden State Warriors hanggat maaari. Hindi nila maaaring payagan sina Stephen Curry at Klay Thompson na mahanap ang kanilang shooting ritmo, dahil kung gagawin nila, ang mga pagkakataon para sa mga bisita ay magiging minimal. Sa tanging pagpupulong ngayong season sa pagtatapos ng Enero, nanalo ang Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors sa 145/144 pagkatapos ng 2 overtime sa San Francisco. Injured pa rin si Chris Paul at hindi maglalaro para sa Golden State Warriors. Tiyak na hindi maglalaro para sa Los Angeles Lakers sina LeBron James, Jared Vanderbilt at Gabe Vincent, habang questionable naman ang Cam Reddish. Ang 2 koponan ay nasa magkatulad na momentum, at ang mga pagkakaiba sa antas ng talento ay kakaunti lamang. Hindi nakuha ni LeBron James ang laro laban sa Utah Jazz dahil sa injury, at hindi siya nagtagal sa court sa All-Star Game, na nagpapahiwatig na hindi siya 100% fit at maaari rin niyang makaligtaan ang larong ito. Kung mapanatili ni Klay Thompson at Andrew Wiggins ang kanilang antas mula sa mga nakaraang linggo, ang Golden State Warriors ay dapat magkaroon ng kalamangan dito. Dagdag pa rito, sila ay magiging motibasyon na huwag matalo sa pangalawang pagkakataon ngayong season sa kanilang tahanan laban sa Los Angeles Lakers. Sa San Francisco ngayong February 23, 2024 muling nagharap ang 2 koponan na Lakers at Golden State Warriors. Simula umpisa ay sinimula ni Stephen Curry ang mga malalaking shot, at ang Golden State Warriors ay nangingibabaw sa Lakers nang wala si LeBron James, na tumulong sa pag-alis ng hindi bababa sa ilan sa hirap mula sa double overtime
na pagbagsak ng magkita ang mga kalaban ng California noong nakaraang buwan. Umiskor si Curry ng 32 puntos, umiskor ng 6 na 3-pointers, at may 8 assist na nanguna sa Warriors laban sa Lakers, 128-110 points noong Huwebes ng gabi nang bumalik ang dalawang koponan mula sa All-Star break. Sa makiop ng Golden State roster na ito, pinangako ni Curry sa kanyang sarili na maging mas agresibo sa paghahanap ng kanyang shot mula sa opening tip. Siya lang at nakikibahagi sa karamihan na nagdadala ng maraming lakas. Sa palagay ko ito ay nagpapasigla sa amin at nagtatakda ng tono para sa natitirang bahagi ng laro, sabi ni rookie Trayce Jackson-Davis, na umiskor ng 17 puntos mula sa bench sa kanyang ika-24 na kaarawan. Ang pagkakaroon ng isang taong may ganoong lakas ng loob na mag-shoot ng bola ng ganoon, gusto mo na lang siya bigyan ng maraming shot hanggat maaari dahil alam mo na kapag siya ay nasa zone na iyon ay mahirap ng tumigil. Sa kanyang ika-6,000 na career assist, si Curry ay naging ika-8 manlalaro sa kasaysayan ng NBA na may hindi bababa sa 23,000 puntos at 6,000 assist, kasama sina James, Russell Westbrook, Kobe Bryant, James Harden, Oscar Robertson, Jerry West at John Havlicek. Gumawa si Curry ng 9 sa kanyang inisyal na 12 shot na may 5 3s para sa 25 puntos sa halftime matapos umiskor ng 16 sa opening period. Nakakuha siya ng 5 sunod na oras bago mag-halftime nang lumamang ang Warriors sa 67-56 sa break time, ang kanyang ika-16 na pagkakataon ngayong season na may hindi bababa sa 21.5. Sa palagay ko nararamdaman niya na okay lang para sa kanya na umalis kaagad, sabi ni Coach Steve Kerr, magagamit iyon ng team na ito. Ang two-time MVP ay tumama ng 6 o higit pang 3-pointers sa ika-5 pagkakataon sa 6 na laro at nagtapos ng 12 para sa 24 patungo sa kanyang ika-4 na 30 points performance sa huling 6 na laro. Si Anthony Davis ay may 27 puntos at 15 rebounds, at si D'Angelo Russell ay nag-ambag ng 18 points, 9 assists, at 5 rebounds para pamunuan ang Lakers, na wala si James dahil sa left ankle injury na nag-sideline din sa 39 years old na forward noong February 14 sa Utah, bago ang break. Naputol ang 3 sunod na panalo sa Los Angeles sa pangalawang pagkatalo lamang sa 8 laro, at ito ay malaking pagkakaiba sa huling pagpupulong ng mag-rally ang Lakers mula sa 15 puntos pababa upang talunin ang Warriors sa 145-144 sa double overtime sa Chase Center noong 27. Nagdagdag si Andrew Wiggins ng 20 puntos para sa Golden State, habang si Jonathan Kuminga ay umabot ng double figures para sa career best na ika-34 na sunod na laro na may 12 points, habang nanalo ang Warriors sa ika-9 na pagkakataon sa 11 laro mula noong pagkatalo sa Lakers. May triple-double si James sa larong iyon na may 36 points, 20 rebounds at 12 assists. Tinawag ni Los Angeles coach Darvin Ham ang injury ni James na day-to-day thing. Kapag nagising tayo sa umaga, malalaman natin ito, sabi ni Ham. James has left ankle peroneal tendinopathy, inflammation of the tendons on the outside of his foot. Naiwan ni Klay Thompson ang kanyang unang 6 na shot at 2 3s bago kumonekta mula sa ilalim na may 45 seconds na natitira sa ikatlo at natapos na may 3 puntos lamang sa 1-for-9 ng shooting, ngunit may 5 assists at 4 rebounds. Inaasahan ni Kerr na babalik ang veteranong guard na si Chris Paul sa paparating na biyahe matapos gumaling mula sa operasyon dahil sa bali sa kaliwang kamay. Don't forget to subscribe, like and share. Please hit the bell button for more videos.